Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 4, verses 1 to 3. Efeso chapter 4, verses 1 to 3. Basahin po natin, pagkatapos ay manalangin po tayo. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan, humility, kamuan, meekness, may pagtiyaga, patience, na nagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Forbearance with love. Verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Tayo po ay mag-pray. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makalimutan namin ang aming mga sarili. Ibaba namin, Panginoon, ang aming depensa, Panginoon, ang aming self-righteousness, at tanggapin namin ang iyong conviction upang maranasan namin ang aming Panginoong Yesus. Ang comfort na nagmumula sa aming Panginoong Yesus. At i-bless mo po ang iyong church, Panginoon. Ito ang aming kailangan upang mag-grow po ang iyong iglesia at mag-glorify ang iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang chapter 4 ng Ephesians ay umpisa ng practical applications ni Apostol Pablo sa doktrina ng kaligtasan na siksik at detalyadong inilahad niya sa unang tatlong chapters ng Efeso. Sa verse 1, ang unang exhortation niya, nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad na nararapat sa pagkatawag na inyo'y itinawag. Bilang bunga ng pagliligtas ng Panginoon sa atin na mananampalataya, bilang application ng doktrina ng kaligtasan na kanyang inilahad sa naunang tatlong chapters, ang sabi ni Apostol Pablo, lumakad kayo base sa pagkatawag ng Panginoon sa inyo. Mamuhay kayo na consistent sa pakikipag-isa ninyo sa Panginoong Yesus. Ipamuhay ninyo ang bagong spiritual life na itinanim ng Holy Spirit sa inyo. Dahil ligtas na kayo, lumakad kayo bilang mga anak ng Diyos. Ang klase ng buhay na hinihingi ng Panginoon sa atin, base sa ating text, makikita natin magmula verse 2 hanggang verse 16, ine-exhort tayo ni Apostol Pablo na lumakad tayo sa pagkakaisa bilang isang iglesia. Magmula naman sa chapter 4 verse 17 hanggang chapter 5 verse 21, sinasabi ni Apostol Pablo na kailangan tayong lumakad sa kabanalan, unity and holiness. Ito ang klase ng buhay na dapat nating lakaran bilang mga mananampalataya. Sa mga nakaraang dalawang sermons natin, nag-umpisa na tayo sa pag-aaral sa topic ng unity. Na ang unity na sinasabi ni Apostol Pablo ay ang unity na ang Holy Spirit ang nag-create sa puso ng bawat mananampalataya. Iisang Holy Spirit ang nananahan sa bawat isa sa atin, iisang Panginoong Yesus na ating sinampalatayanan, iisang
final destiny meron tayo, bagong langit at bagong lupa. Iisang pananampalataya na meron tayo. Ang unity na meron tayo ay ang Holy Spirit po ang nag-create. Lahat tayong mga Kristiyano ay merong spiritual unity na nilalang po ng Holy Spirit sa atin. At ang hamon ni Apostol Pablo sa atin ay gawin nating visible ang unity na meron tayo. Gawin nating visible ang invisible unity na meron tayo na kinreate ng Holy Spirit. Masisilip natin pagdating sa application, sa umpisa ng application ni Apostol Pablo, ang unity, ang visible unity ng nating mga Kristiyano, ang pinakaunang itinuro niya. Ganito kahalaga ang unity sa iglesia ng Panginoon na makikita po natin na ito ang main purpose ng Panginoon sa pagliligtas niya sa bawat isa sa atin. Sa chapter 1, verse 10 ng Efeso, sinabi sa atin na ang main purpose ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa krus ay upang mag-create ng bagong humanity na nasa ilalim ng pamumuno ng iisang leader, ang ating Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, mag-create ng bagong humanity na visible ang unity. Ito ang main purpose ng Panginoon sa pagliligtas niya sa atin. Kaya naman nakita natin sa nakaraan nating pag-aaral, tama ang sinabi ni Martin Lloyd-Jones na kung mabigo tayo sa pagkakaroon ng visible unity sa ating iglesia, anumang maranasan nating tagumpay sa ibang aspeto ng ating buhay, lahat magiging useless. Walang pakinabang kung walang unity. Dumami man tayo bilang isang iglesia kasi masipag tayo sa evangelism, useless naman kung nagsisiraan naman tayo. Magkaroon man tayo ng malaki at magandang building kasi matapat tayo sa pagkakalob, useless din ito kung divided naman tayo. Actually, magiging problema pa ito kapag na-divide tayo, kanino mapupunta ang building? Kanino mapupunta ang mga salapi? Magkaroon man tayo ng maraming alam sa salita ng Panginoon, kung walang unity, gagamitin lang natin ang katotohanan upang siraan ang bawat isa. Kaya naman, ang unang application ni Apostol Pablo ay magkaroon ng visible unity sa kanyang iglesia. Ang tinitignan natin ngayon na kailangan upang maging visible ang unity natin sa Holy Spirit ay ang mga Christian graces. Na magiging visible ang unity sa isang iglesia kung ang mga mananampalataya ay nag-grow, nagmamature ang kanilang karakter, nadidevelop ang mga Christian graces, ang bunga ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. At kapag nag-grow tayo individually, ang sinasabi ni Apostol Pablo, magiging visible ang unity sa ating iglesia. Ito ang kanyang exhortation sa verse 2, na may lubos na kapakumbabaan, kaamuan, may pagtitiis, pagtiyaga, na nagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Merong sinabi si Martin Lloyd-Jones na magandang ulitin, na sa loob ng church, kapag meron tayong gustong ayusin, o meron tayong magandang layunin, maganda ang ating layunin, biblical, pero sa proseso na i-accomplish natin ito, kapag nagdudulot ng division, kapag nagdudulot ng kasiraan sa bawat isa, ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, tama yung layunin. Ang problem, kulang sa karakter. Ang ibig sabihin po,
hindi po sapat ang pagkakaroon ng tamang layunin. Gusto nating itama ang isang kapatid, pero dahil walang karakter, hindi niya matanggap. Magagalit siya sa iyo at masisira ang iyong relationship sa kanya. Merong tamang layunin, pero kapag walang karakter, sa proseso na ine-execute natin ito, siguradong merong division, pagkakasira na mangyayari. So ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, kulang kasi yung character. Ito ang gusto nating ma-develop sa ating iglesia. Hindi po titigil ang problema sa ating church. Palaging merong lalabas na bagong problema. Sa kung papaano natin ito i-deal, nagre-require po ng character, maturity, upang sa proseso na inaayos natin ang problema, hindi masira ang ating relationship, hindi ma-divide ang church. Ganito po ka-importante ang pinag-aaralan nating character. Ay importante na ang bawat mananampalataya ay pinopursue ang spiritual maturity. Nakita na natin ang humility sa una nating pag-aaral. Na ang ibig sabihin ng humility, kakalimutan natin ang ating sarili. Totally makalimutan natin ang ating sarili kasi nakatingin tayo at nararanasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, nararanasan natin at nararamdaman natin na tayo ay importante, na tayo ay mahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman, makakalimutan natin ang ating sarili. Merong nagsabi na ang humility daw ay isang mahiyaing virtue. Shyest virtue. Ang ibig sabihin, hindi natin pwedeng maging goal ang humility. Hindi natin pwedeng sabihin na gusto kong maging humble. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng pag-usapan ang humility. At mas lalong hindi natin pwedeng i-claim ang humility. Sino mang mag-claim na siya ay humble, ang ibig sabihin, hindi siya humble. Ang tunay na humility ay byproduct, bunga lamang ng pagtingin natin kay Jesus. Kapag nararanasan natin, saturated ang ating mind, ang ating heart, sa pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, diyan pumapasok ang ating daily devotion na nakatingin tayo kay Kristo. Na araw-araw, paunti-unti, habang tayo ay tumitingin sa ating Panginoong Yesus, paunti-unti, nararanasan natin ang kanyang pag-ibig. Paunti-unti, nararamdaman natin na tayo ay mahalaga, importante sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Paunti-unti rin nakakalimutan natin ang ating sarili. At hindi natin alam, nagiging humble tayo. At kapag naging humble tayo, nakalimutan natin ang ating sarili, ito ang susi. Ang maraming problema sa church ay bunga ng pride. Bunga ng pride. Kasi gusto nating i-assert ang ating sarili. Dahil gusto nating maramdaman na importante tayo. Napag-aralan din natin ang meekness, ang kaamuan, na ito ay application lamang ng humility sa buhay natin. Simple lang ang ibig sabihin ng meekness. Kung sinasabi natin, nag-agree tayo, na sa harap ng Panginoon tayo ay makasalanan at ang tanging deserve natin ay impyerno, kung ituring man tayo ng ibang tao na makasalanan, at kung ibigay man ng ibang tao kung ano ang deserve natin bilang makasalanan, hindi tayo magagalit. Hindi tayo gaganti, hindi sasakit ang ating loob. Kasi alam natin, wala namang mabuti talaga sa atin na pwede nating ipaglaban. Kasi nga, masama tayo, hindi ba? Ang deserve natin ay impyerno. Kaya naman, ang isang meek, maamong Kristiyano, kapag sinira siya, hindi siya gaganti. Pagdating sa kanyang personal na interest, hindi siya dedepensa. Pero dahil nakikita niya ang kanyang value at meaning ng kanyang buhay sa pag-ibig ni Jesus, kapag ang glory ng Panginoon, ang church ng Panginoon ang sinisira, willing niyang ibigay ang kanyang buhay, paglaban lamang ang interes ng Panginoon. Pagdating sa kanyang personal na interest,
Hindi siya dumidepensa. Tumatanggap lang siya. Pero pagdating sa interest ng Panginoon, willing niyang ibigay ang kanyang buhay. So ang ibig sabihin ng meekness, ang ibig sabihin meron tayong power. Pero ang power na ito ay kontrolado ng Diyos. Ang Diyos ang nagkokontrol sa ating power. Gagamitin lang natin ang ating power para sa interest ng Diyos at hindi para sa ating interest. Kaya naman, ang isang taong maamo, magiging useful yan. Kung maamo tayo, meron mang sumira sa atin sa loob ng church, meron mang unintentionally makagawa ng masama sa atin, dahil hindi tayo gaganti, hindi yan magdudulot ng division, pag-aaway sa loob ng iglesia. So nagkakaroon ng division, pag-aaway sa loob ng church kasi walang meekness, walang kaamuan sa ating mga Kristiyano. Sa ating pagpapatuloy ngayong umaga, titingnan natin ngayong umaga at sa susunod na linggo, Lord willing, kung ano ang ibig sabihin naman ng pagtitiis, patience, long-suffering. Ito ay bunga lamang ng humility at meekness sa ating buhay. Kapag nakalimutan na natin ang ating sarili at nararanasan natin sa ating Panginoong Yesus ang value, meaning at pag-ibig ng Panginoon sa atin, magkakaroon tayo ng power na magtiis, maging patient sa anumang paghihirap. Posible ang paghihirap manggaling mismo sa Diyos o manggaling sa ating kapwa. At meron tayong patience, power na kargahin ang mga paghihirap na ito na hindi tayo nagagalit, na hindi tayo nagko-complain, na hindi sumasakit ang ating loob, bagkus nagpapatuloy tayo sa pag-ibig sa Panginoon at sa ating kapwa. So ang patience o long-suffering, ito ang inner strength. Take note, hindi po physical strength, inner strength nating mga mananampalataya na kaya nating tiisin, kaya nating kargahin ang mga paghihirap na galing man sa Panginoon o galing sa ating kapwa na nananatili tayong umiibig sa Panginoon at sa ating kapwa. Na hindi tayo tumitigil sa paglilingkod. Na habang karga-karga natin ang bigat ng paghihirap, nagpapatuloy pa rin tayo sa ating pananampalataya. Yun po ang ibig sabihin ng patience, long-suffering. Si Phil Ryken ang nagsabi niya, ang biggest challenge sa atin ay hindi po ang maunawaan natin kung anong ibig sabihin ng patience. Ang biggest challenge ay papaano natin ito isasabuhay. Yun ang mahirap. Si Mark Twain ang nagsabi, hindi ang mga parte ng Biblia na alam na hindi ko alam ang nagdudulot ng pagkaligalig sa akin, kundi ang mga alam ko na dapat kong isabuhay. Napakadaling maunawaan kung anong ibig sabihin ng patience, pero napakahirap i-practice. Ang utos na maging patient tayo, sinasabi lang sa atin na gayahin natin ang Panginoon. Sinasabi ng Bible ng Panginoon ay patient. Dalawang aspeto ang patience ng Panginoon. Una, ang pagiging slow to anger. Ang ibig sabihin, hindi madaling magalit ang Panginoon. Nagagalit ang Panginoon. Meron siyang poot, pero hindi siya madaling magalit. Pangalawang aspeto, yung paghihintay ng Panginoon sa right timing para gawin niya ang kanyang layunin. Sa Romans chapter 2, verse 4, ang sabi ni Apostol Pablo, inahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis, at pagtitiyaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay
sa iyo sa pagsisisi. Patient, matiisin ang Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi agad nararanasan ng taong makasalanan ang puot ng Diyos kasi nga matiisin ang Diyos. Hindi ba sa pag-aaral natin, nasa tiyan pa lang tayo ng ating magulang dahil sa pagkakasala ni Adan, deserve na nating mapunta sa impyerno. Pero ang tanong, bakit hindi tayo agad pinaparusahan ng Panginoon? Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, matiisin ang Diyos. Tinitiis niya ang kanyang galit. Hindi siya agad nagagalit. Ano ang purpose? Kasi gusto tayong bigyan ng panahon ng Diyos na maranasan natin ang kanyang kabutihan. Na sa kabila ng pagiging masama natin, bakit binibless tayo ng Panginoon na maraming mabubuting bagay sa mundong ito? Hindi po dahil deserve natin, hindi. Dahil matiisin lang ang Panginoon at siya ay mabuti upang bigyan tayo ng time na manampalataya kay Jesus para sa ating kaligtasan. Hindi ba sa Roma chapter 3 verse 25, ang sabi doon, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa na sa nakaraan. Ang tinutukoy niya mga kasalanan dito ay ang mga mananampalataya sa Old Testament. Na ang mga Kristiyano sa Old Testament na ito na nanampalataya sa paparating na Kristo, nung sila ay nanampalataya, pinatawad at itinuring silang ganap ng Diyos. Kahit na ang ating Panginoong Yesus paparating pa lang, kahit na wala pa talagang nagbayad ng kasalanan, ang ibig sabihin, tiniis ng Diyos ang kanyang galit. Na nung dumating ang ating Panginoong Yesus, pagkalipas ng ilang daang taon, ilang libong taon, doon pa lang niya binuhos ang pagpaparusa sa kasalanan ng mga tao sa Old Testament. Ang ibig sabihin, merong right timing ang Diyos. Tiniis niya hanggang sa dumating ang Panginoong Yesus. Nung dumating ang Panginoong Yesus, yun ang right time, binuhos niya ang kanyang puot sa kasalanan ng mga taong nanampalataya sa Old Testament. So merong right timing ang Diyos. Kung ikaw ay nandito at walang saving relationship kay Jesus, huwag mong isipin na walang paghatol na gagawin ang Diyos sa iyong mga kasalanan. Merong judgment day kung saan paparusahan ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan na hindi nanampalataya kay Jesus. Dadalhin kanya sa impyerno bilang bayad ng iyong mga kasalanan. Ang siguro naglalaro sa iyong isip, kung galit ang Diyos sa akin, bakit niya ako pinagpapala ng mahabang buhay, ng mabuting buhay, komportabling buhay? Bakit niya ako binibless ng mga material na bagay, ng pamilya? Kasi nga, mabuti ang Diyos, nagtitiis ang Diyos. Gusto kanyang bigyan ng time para mag-repent ka na sa kabila ng pagiging masama mo, bakit ka pinagpapala ng Diyos? Yun ang purpose ng Panginoon. Pinagtitiisan ka ng Diyos upang manampalataya ka kay Kristo para sa iyong kaligtasan. Huwag mong isipin na walang katapusan ang pagtitiis ng Diyos. Merong hangganan ang pagtitiis ng Diyos. At kapag dumating ka sa hangganan ng pagtitiis ng Diyos, wala nang solusyon kundi mapupunta ka sa impyerno bilang bayad ng iyong kasalanan. Kaya ang exhortation ng Biblia ay manampalataya ka ngayon sa ating Panginoong Yesus para sa iyong kaligtasan. Tignan naman natin ngayon ang patience o pagtitiis naman sa ating relationship sa Diyos. Lord willing, sa mga susunod na linggo, titignan natin ang patience naman natin pagdating naman sa relationship natin sa ating kapwa-tao. Ngayong umaga, titignan natin ang patience natin pagdating naman sa relationship natin sa Diyos. So, may dalawang
aspeto rin ang ating patience pagdating sa ating relationship sa Diyos. Ito ay isang inner strength na kaya nating kargahin ang mga pagsubok, adversities, obstacles na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pero habang kinakarga natin ito, nagpapatuloy pa rin tayo na nakatayo at nagpo-progress sa ating pananampalataya habang meron tayong karga-kargang pasanin sa ating balikat. Ibig sabihin, kapag merong ibinigay na pagsubok ang Panginoon, mabibigatan tayo, kakargahin natin yan. Pero hindi tayo magrereklamo, hindi tayo magagalit sa Panginoon, hindi tayo tatalikod, at hindi tayo hihinto sa paglilingkod sa Panginoon at paglilingkod sa ating kapwa. Magpapatuloy pa rin tayo habang meron tayong karga-kargang pasanin sa ating balikat. Yun po ang patience. Isang aspeto ng patience. Pangalawang aspeto naman, ito ang kakayahan natin na maghintay sa Panginoon, sa right timing ng Panginoon sa atin. Merong mga blessings, merong mga pangako ang Panginoon sa atin na dito pa lang sa lupa ay mararanasan na natin. Pero merong timing ang Panginoon kung kailan niya ibibigay ang mga ito. So ang patience, ito ang kakayahan natin na hindi natin pangungunahan ang Panginoon. Maghihintay tayo sa right timing ng Panginoon. Ang magandang example dito ay si Abraham. Napag-aralan natin, di ba, pinangakuan siya ng Panginoon na bibigyan siya ng anak ng maraming binhi. Pero alam natin ang kwento, pagkalipas pa lang ng ilang dekada, doon pa lang dumating ang pangakong binhi. Hindi makahintay si Abraham. Nag-usap silang mag-asawa. Sipingan mo na lang si Hagar na aking alila, ang sabi ni Sarah kay Abraham. Kasi nga, hindi mahintay ang Panginoon. O ginawa nila. Ano nangyari? Lumabas si Ismael. Ano naging bunga sa kanilang buhay? Paghihirap. Naging miserable ang kanilang buhay. Kasi nga, hindi nila mahintay ang Panginoon. Pinangunahan nila ang Panginoon. Ang patience, alam natin merong ibibigay na blessing ang Panginoon. Alam natin willing niyang ibigay. At willing tayo maghintay kung kailan niya ibibigay yun. Hindi tayo magko-compromise. Hindi natin pangungunahan ang Panginoon. Sa ganong paraan, may iwasan natin ang maraming problema sa ating buhay. Dahil hindi natin mahintay ang Panginoon. Sa James chapter 5, verse 7, ang sabi ni James, kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Inihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa at siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matyaga rin kayo. Patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Importante ang patience. Pagtitiis, paghihintay sa Panginoon upang ma-enjoy natin ang buhay pananampalataya natin. Upang mag-progress tayo sa ating buhay pananampalataya. Isipin po natin, kung meron tayong kaisipan na darating tayo sa punto na mag-stop, titigil ang maraming paghihirap at pagsubok sa mundong ito para maging magaan ang buhay pananampalataya natin, mali po ang kaisipan na yan. Habang nandito tayo sa mundong ito, palaging merong pasanin, merong paghihirap, merong trial, merong adversities. Ngayon, papaano tayo aabante sa pamamagitan ng patience? Kakargahin natin ang mga paghihirap na yan, pero magpapatuloy pa rin tayo na karga-karga ang mga ito. Ganito po, kaimportante. Ang ibig sabihin, kung wala tayong patience, hindi tayo maabante. The moment na mahirapan tayo, stop. Reklamo. Galit. Hindi nga tayo magpo-progress. Kasi walang
Patience. Upang magkaroon tayo ng stability. Stability sa buhay natin, mananampalataya. Yun bang merong consistency sa ating lakad. Hindi yung aabante tayo ng isang step, pero atras naman tayo ng 2 steps. Walang stability. Pero ang isang patient na tao, ano bang paghihirap? Ang ibigay ng Panginoon, kakargahin niya yan. Pero hindi siya titigil, magpapatuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Kaya magpo-progress siya sa kanyang buhay, pananampalataya. Tignan natin sa isang tagpo sa John 11. Nagkaroon tayo ng understanding. Ano ang ibig sabihin ng patience? Tignan natin sa isang tagpo sa John 11, ang patience ng ating Panginoong Yesus at ang kanyang delay sa pagtugon niya sa matinding pangangailangan ng kanyang minamahal na disipulo, si Lazaro, si Maria, at si Marta. Na ang delay ng Panginoon, makikita natin, sa pagtugon sa problema ay galing sa kanyang pag-ibig. Nagsimula ang kwento kay Lazarus na may karamdaman na nakakamatay. Siya ay kapatid ni Marta at ni Maria. Nagpadala ng balita, mensahe ang magkapatid na si Marta at Maria sa ating Panginoong Yesus. Sa verse 3, ang sabi, Panginoon, siya na iyong minamahal ay mayroong sakit. Hindi lang ito simpleng pagbibigay ng information kay Jesus patungkol sa kalagayan ni Lazarus na kanilang kapatid. Ito ay paghingi nila ng urgent assistance. Kasi merong emergency mula sa ating Panginoong Yesus na ine-expect nila na anuman ang ginagawa ng ating Panginoong Yesus, the moment na matanggap niya ang balita, titigil siya at agad-agad pupuntahan si Lazarus. Kasi nga merong emergency. Meron silang ganitong expectation kasi nga mahal ni Jesus si Lazarus. Imbes na makita ni Jesus ang situation na isang emergency na nangangailangan ng agarang pagtugon, parang pinagkibit-balikat pa ng ating Panginoong Jesus ang balitang natanggap niya. Sa verse 4, ngunit nang ito ay marinig ni Jesus, ay sinabi niya, ang sakit na ito ay hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikakaluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan nito. Kung ang ibig sabihin ng ating Panginoong Yesus ay hindi nakakamatay ang sakit ni Lazarus, nagkakamali siya kasi nga namatay si Lazarus. Sa ating pananaw bilang mga tao, parang nakaka-frustrate na imbes na agarang tumugon ang Panginoong Yesus, ay nagpa-delay pa siya ng 2 araw kung nasaan siya. At kasama yung travel time niya, papuntang Betania, umabot siya ng 4 na araw na delay. Parang napakahirap paniwalaan ang sinasabi sa verse 5. Mahal nga ni Jesus si Marta, ang kanyang kapatid na babae, at si Lazarus. Sa ating mga tao, sa pagkakaunawa natin sa pag-ibig, ay ibig sabihin kapag merong emergency, kamukha nung situation ni Lazarus, na merong sakit na nakakamatay, ay dapat agad-agad tumutugon ang Panginoon, ang ating Panginoong Yesus. At kung ano man ang kanyang ginagawa, dapat i-stop niya at agad puntahan niya si Lazarus. Pero kay Jesus, ang pag-ibig niya ay matiisin, patient. Marunong maghintay. Kaya nagpa-delay pa siya ng 4 na araw intentionally na ang kanyang delay ay nagbunga ngayon ng
paghihirap, kamatayan kay Lazarus. Suffering kay Marta at kay Maria. At alam niyo po ba, ang sabi ng text sa verse 15, masaya ang Panginoong Yesus sa kanyang delay at suffering ni Marta, ni Maria at ni Lazarus. Verse 15, ikinagagalak ko na alang-alang sa inyo na ako'y wala roon upang kayo'y sumampalataya. Masasalamin natin ang ating sarili kay Maria at Marta sa kanilang impatience. Malinaw nating makikita ang impatience sa kanilang panunumbat sa ating Panginoong Yesus. Noong nakarating ang ating Panginoong Yesus sa bahay ni Marta at Maria at una niyang nakita si Marta, ang sabi ni Marta, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ang pananampalataya ngayon ni Marta sa kapangyarihan ni Jesus na paggalingin ang may sakit ay nahaluan po ng paninisi at panunumbat. Si Maria naman, nasa loob ng bahay, para bang ayaw niyang kitain ang ating Panginoong Yesus. Nung nalaman niyang dumating ang ating Panginoong Yesus, ganoon din ang kanyang sinabi. Panginoon, kung sana nandito ka, hindi sana namatay ang aking kapatid. Bilang mga tao, naunawaan natin sila. Ilang araw na nakikita nilang paunti-unting kinakain ng kamatayan ang kanilang kapatid. Pero wala silang magawa. Walang Jesus na dumating. Walang tulong na dumating mula sa Panginoon. Kaya naging impatient sila. Sa kabilang banda naman, makikita natin ng malinaw ang perfection ng patience ng ating Panginoong Yesus. Sa buong tagpo, hindi nagmadali o nataranta ang ating Panginoong Yesus. Sa pagtitiis, naghintay muna siya ng 2 araw bago siya pumunta sa Betanya. Sa pagtitiis, inexplain niya sa kanyang mga disipulo na pababayaan niya mamatay si Lazarus dahil plano niyang buhayin muli ito upang i-display ang glory ng Panginoon at palakasin ang kanilang pananampalataya. Ipakita ng Panginoong Yesus na meron siyang power over death. Sa pagtitiis, sinabi niya kay Marta na muling mabubuhay ang kanyang kapatid. Sa pagtitiis, kinomfort niya si Mary sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang compassion. Nung umiyak ang ating Panginoong Yesus na sinasabi pinakamaikling bersikulo, ito ang pagpapakita ng Panginoong Yesus ng kanyang galit sa kasalanan, sa epekto ng kasalanan sa tao, at ang kanyang compassion na naunawaan niya ang burden ni Maria at willing siyang tumulong. Finally, nung nasa harap na ng libingan si Lazarus, ang Panginoong Yesus, inutusan niya sila na alisin ang bato. Si Marta na worried dahil baka nga mangamoy ang bangkay ni Lazarus, niremind niya ulit si Jesus sa kanyang delay. 4 na araw na siyang patay. Pero sa pagtitiis, sinabi ni Jesus sa verse 40, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Para patunayan to, ibinigay ni Jesus ang pangalawang utos sa verse 43. Lazaro, lumabas ka. Sa pamamagitan lamang ng salita, nabuhay muli si Lazarus mula sa mga patay. So ang delay pala ng ating Panginoong Yesus ay isang perfect setup upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan na meron siyang power over death.
at nabuhay muli si Lazarus. Sinasabi rin sa atin, ang delay ng Panginoon ay expression ng kanyang pag-ibig sa atin. Ilang mga prinsipyo na makikita natin upang matutunan natin kung paano maghintay sa Panginoon. Maging patient sa mga mahirap na situation sa buhay natin. Una, huwag natin kakalimutan, palaging in control ang Diyos sa ating buhay. Naunawaan natin si Martha at Maria na nakikita nila sa kanilang situation na out of control ang kanilang situation. Namamatay ang kanilang kapatid at wala silang magawa. Walang tulong na dumarating mula sa ating Panginoong Yesus. Kaya naging impatient sila. At nagmanifest ang kanilang impatience sa paninisi, panunumbat. Kasi out of control ang kanilang situation. Pero sa perspective ng ating Panginoong Yesus, ang lahat ay under ng kanyang control. Kahit ang kanyang delay ay intentional, parte ng kanyang plano. Ang impatience ngayon makikita natin, nagmumula sa kagustuhan nating magkaroon ng control sa ating buhay. Kapag may nangyari sa buhay natin na mahirap at out of control, doon lumilitaw ang galit, frustration, resentment, sakit ng loob. At nalilito na tayo kung ano ang dapat nating gawin. Pero ang reality, palaging in control ang Diyos sa buhay natin at sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, mabuti man o masama. Palaging merong mabuting layunin ang Panginoon. Kapag tayo ay impatient sa Panginoon, merong mahirap na situation at nagrereklamo tayo, para nating sinisigaw sa harapan ng Panginoon na mali ang kanyang ginagawa. Mali ang kanyang timetable. Kapag hindi natin mahintay ang Panginoon sa blessing at gusto nating pangunahan ng Panginoon, sinasabi natin sa Panginoon, mali ang kanyang timetable. Kaya walang sense sa atin kapag nakakaranas tayo ng delay, losses, failure. Ganito kasama ang impatience sa harapan ng Panginoon. Kino-question natin ang kanyang sovereignty at pag-ibig sa atin. Ang solution sa impatience natin, tignan natin ang mga mahihirap nating situation, losses, delays, failures natin na galing sa mabuting kamay ng Panginoon. Na ang layunin pala ay para i-bless tayo at hindi lang para pahirapan lang o sirain tayo. Hindi man natin naunawaan kung papaano makabubuti sa atin ang mahirap na situation natin na binigay ng Panginoon sa atin, at kung papaano ito magtatapos para sa ating ikabubuti, hindi man natin alam ang lahat. Kung alam natin na galing ang paghihirap natin sa pag-ibig ng Diyos, i-embrace natin ang mahirap na situation natin. Magsasubmit tayo willingly. Kapag nakatingin tayo sa krus ng ating Panginoong Yesus, sinasabi sa atin na kung naibigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak para bigyan ng solusyon ang pinakamalaki nating problema sa kasalanan, sinasabi sa atin, anumang nararanasan nating paghihirap na out of control, sinasabi sa atin, para yan palagi sa ating ikabubuti. Kapag nakatingin tayo sa krus, gaano man kabigat ang ating nararanasan,
sinasabi sa atin, kailanman hindi tayo pwedeng sirain ng Diyos. Ang pwedeng layunin lang ng mga paghihirap na yan ay para sa ating ikabubuti. At kapag alam natin ito, magsasubmit tayo willingly. At hindi lang tayo basta magsasubmit. Ibig sabihin, habang karga-karga natin ang bigat ng pasalin na ibinigay ng Panginoon sa atin, magpapatuloy tayo na nakatayo sa ating pananampalataya, magpapatuloy tayo na nagpo-progress sa ating pananampalataya. Yun ang purpose ng patience. Hindi lang basta magtiis, hindi lang basta kumarga. Ang layunin, habang karga-karga natin ng bigat, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, anuman ang ginagawa natin sa Panginoon, sa paglilingkod sa ating kapwa. Hindi lang kontrolado ng Panginoon ang lahat ng sitwasyon sa ating buhay, kundi siya ay busy rin sa kanyang ginagawa na palaguin ang ating pananampalataya. Una nating makikita ang kilos ng ating Panginoong Yesus na gusto niya mag-grow sa pananampalataya ang kanyang mga disipulo, na kung agad na ginamot ng Panginoon si Lazarus sa kanyang karamdaman, hindi po nakita ng kanyang mga disipulo na ang Panginoong Yesus meron din siyang power over death, na kaya niyang buhayin ang isang patay. Kaya nung nakita ito ng mga disipulo, alam niyo po ba, nag-grow sila sa kanilang understanding sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Lumakas ang kanilang pananampalataya. Pangalawa, si Marta, natuto siyang maging patient. Alam natin ang tagpo sa Luke chapter 10, kung saan, hindi ba, nagpasyal ang ating Panginoong Yesus sa kanilang bahay. At pagpasok ng Panginoong Yesus sa bahay, nataranta si Marta, hindi nga alam kung ano ang gagawin niya para paglingkuran ang Panginoong Yesus. At sa kanyang impatience, sinabihan niya ang Panginoong Yesus, turuan mo nga ang aking kapatid na tulungan ako sa kusina. So nag-manifest ang kanyang impatience. Sa pamamagitan ng delay ng Panginoon, na nagdulot ng suffering sa kanya, kay Lazarus at saka kay Maria, nakita niya na ang delay ng Panginoon ay delay ng pag-ibig para sa kanyang ikabubuti. Kaya, natuto siyang maging patient, maghintay sa Panginoon. Si Maria, sa pamamagitan ng suffering, na nakita niya ang ating Panginoong Yesus na umiyak, nakilala niya ang Panginoong Yesus na isang merciful na Diyos, na naunawaan ng Panginoong Yesus ang kanyang paghihirap at willing siyang tumulong para maging magaan ang kanyang paghihirap. Isang prinsipyo na sinasabi sa atin, kapag nakakaranas tayo ng suffering at nagiging impatient tayo, nagrereklamo, nagagalit, at madalas pinagbubuntunan natin ng galit yung mga tao, sitwasyon na nagpapahirap sa atin. Kaya titigil tayo, nagiging hadlang ito sa ating pagpapatuloy sa pananampalataya. At inihiling natin sa Panginoon, Panginoon, alisin mo ang mahirap na situation na ito. Baguhin mo, Panginoon, ang situation na ito. Pero hindi natin nakikita ang gustong baguhin pala ng Panginoon ay tayo. Tayo. Hindi ang situation natin. Kaya naman ang wise na gawin tuwing nakakaranas tayo ng suffering, bantayan natin kung paano tayo tutugon. Kung ano ang makikita nating kasalanan sa ating pagtugon, ang impatience, ang pride, ang selfishness, ang kawalan ng pag-ibig, ang envy, yun ang tinatarget ng Panginoon sa atin na ipakita sa atin upang patayin natin. Kasi ang isang strength ng sin, hindi siya nagpapakita. At hindi natin pwedeng patayin ang isang kasalanan na hindi natin nakikita. Kaya naman, kung paano tayo tutugon sa paghihirap, bantayan natin yung ating mga reactions.
kung paano tayo tutugon. Kasi iyon ang target ng Panginoon na ipakita sa atin ang ating kasalanan upang patayin natin at i-develop natin ang opposite graces. Kaya ang suffering ngayon, dahil nagiging patient tayo, opportunity ngayon sa atin na mag-grow sa ating pananampalataya, sa wangis ng ating Panginoong Hesus. Kadalasan, ganito po ang nangyayari. Kapag nakamit na ng Panginoon ang pagbabago sa atin, hindi sa ating situation, ang pagbabago sa atin, nabago niya tayo sa pamamagitan ng suffering, mismo ang Panginoon aalisin niya yung burden, yung paghihirap. Kasi tapos na ang purpose ng burden. Sa Roma chapter 5, verse 3. At hindi lamang gayon na pag-aralan po natin ito, kundi nagagalak rin tayo sa mga kapighatian, sufferings. Sa pagkakaalam na ang kapighatian, tribulations, ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagpapatibay, perseverance, at nagpapatibay ng pag-asa. Isang kwento na nabasa ko lang, palagay ko alam niyo ito, pero makakatulong sa ating pag-aaral. Merong isang Kristiyano na lumapit sa kanyang pastor. Ang sabi nga, Pastor, pag-pray mo ako, nabigyan ako ng patience ng Panginoon. Nag-pray ang pastor. At ang prayer ng pastor, Panginoon, bigyan mo ng tribulation ang kapatid na ito. At bigla siyang pinigil ng Kristiyano. Pastor, baka hindi mo naintindihan. Ang gusto kong, ang pray natin, patience, hindi tribulations. Hindi. Tama nga. Magkakaroon ka ng patience kung dadaan ka ng tribulations, paghihirap. Alam niyo po ba, kamukha natin ang Kristiyano ito. Gusto nating maging patient, pero iniwasan natin ang mga paghihirap. Ang patience, nadidevelop lamang yan sa pamamagitan ng sufferings. Para bang gusto nating gumanda ang ating physical na katawan, ma-develop ang ating mga muscles, pero ayaw nating magbuhat ng weight. Imposible, di ba? Ganon din spiritually, ang patience nadidevelop lamang yan sa pamamagitan ng sufferings. Sa gitna ng paghihirap, habang tayo ay nakatingin sa pag-ibig ng Panginoong Yesus na alam nating galing sa kanyang pag-ibig ito, at ang tanging layunin ay para i-grow tayo, i-bless tayo, i-embrace natin ang suffering, kakargahin natin, at magpapatuloy tayo sa ating paglilingkod. Hindi ko po sinasabing hindi tayo mag-struggle, hindi ko po sinasabing hindi tayo mahirapan, pero sa kabila ng paghihirap at struggle natin, magpapatuloy pa rin tayo sa ating ginagawa sa Panginoon. Alam niyo po ba, iyon ang mag-i-strengthen sa ating character, sa ating patience. Madi-develop ang perseverance. Ang perseverance, ito yung pagpapatuloy natin sa kabila ng maraming paghihirap. Ang pinakapunto na gusto ko pong makita natin dito, ang patience natin sa Panginoon. Ang katangian na kailangan natin upang magpatuloy tayong nakatayo at lumalago sa pananampalataya habang karga-karga natin ang maraming pasanin sa buhay natin. Habang nandito tayo sa mundong ito, hindi maalis ang mga paghihirap. Alisin na natin yan sa ating isipan. Hindi totoo. Actually, madaragdagan pa yan. Dahil ang tanging paraan ng Panginoon para i-develop ang patience sa atin sa pamamagitan ng paghihirap. At kung gustong i-develop sa atin ang mataas na degree ng patience, ang ibig sabihin, bibigyan tayo ng mas mahirap at mas matagal na suffering. At ang pinaka-susi
upang manatili tayong nakatayo, nagpapatuloy, anumang paghihirap ang ating maranasan, merong stability sa ating pananampalataya, ang susi ay patience. Kailanman hindi susi ang tumatalikod tayo sa mga paghihirap. Hindi. Kahit saan pa tayo magpunta, meron at meron paghihirap. Ang susi ay patience. At madidevelop lamang natin ang patience kung tayo ay nakatingin sa ating Panginoon, sa Kanyang pag-ibig, na ang tanging interpretation na pwede tuwing nakatingin tayo sa krus ng ating Panginoon Jesus, ang ating paghihirap ay para sa aking ikabubuti at galing sa pag-ibig ng Diyos. Magkakaroon tayo ng power na i-embrace ang ating suffering. At sa prosesong ito, matidevelop ang patience. At bibigyan pa tayo ng Panginoon na mas marami pang paghihirap upang tumaas ang degree ng ating patience hanggang sa maging kamukha natin ang ating Panginoong Yesus. Awitin po natin ang ating hymn. Ang title po ay My Soul Will Wait. Ang waiting on God sa Old Testament, ito po yung version na paghihintay sa Panginoon. Patience natin sa Panginoon. Mag-pray po tayo bago tayo umawit. Panginoon, ikaw po ang encourage, mag-enlighten sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, ang aming kaligtasan ay hindi nakadepende sa aming impatience. Nakadepende sa perfect patience ng aming Panginoong Yesus. Kaya naman sa maraming pagkakataon na nakikita namin ang aming impatience, nakikita mo ang aming panunumbat, galit, pagtalikod. Panginoon, hindi mo kami kailanman itataboy dahil ang aming Panginoong Yesus, na aming federal head, ay perpekto ang kanyang patience. Panginoon, salamat po sa katotohanan ito na ito rin nagbibigay ng power sa amin na harapin ang aming impatience, confess at magtiwala, Panginoon, na habang tumitingin kami sa krus ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ng ibinibigay mo paghihirap ay galing sa iyong pag-ibig para sa aming ikabubuti. Kaya titiisin namin, kakargahin namin, Panginoon, habang kami nagpapatuloy sa aming pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa, para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay tatayo.